Ika-34 na kabanata, ang kasal. Habang nasa daay, nag-iisip si Basilio kung ano ang kanyang gagawin bago dumating ang nakatatakot na sandali. Ika-7 pa lamang ng gabi. Bakasyon noon na tanging si Isagani lamang ang hindi umuwi sa lalawigan, ngunit wala sa kanila ang binata mula pa ng umagang iyon. Makikituloy sana si Basilio sa bahay ng kaibigan pagkalabas niya ng bilangguan. Hindi niya malaman kung saan siya pupunta, wala siyang salapi at walang anuman maliban sa revolver. Nagunita niya ang lampara ng kamatayan sa ganap na ika-9 ay sasabog. 2 oras na lamang at magaganap na ang malaking trahedya, kaya tila walang ulo ang tingin niya sa mga lalaking kanyang nakakasalubong. Nadama niya ang kakaibang kagalakan mula sa kanyang pagiging hamak na estudyante at pagiging alila ay magiging kakilakilabot siya pagdating ng oras na iyon, nakatayo sa bunto ng mga bangkay at naguutos sa lahat ng dumaraang magagarang karwahe. Muli niyang sinalat ang puluhan ng revolver at ang mga punlo sa kanyang bulsa. Gayunmay nakalimutan niyang itanong kay Simon kung saan magsisimula ang kaguluhan, ngunit naalala niyang siya'y pinalalayo sa kalye Anluwage. Nagpunta siya sa dating bahay ni Kapitan Tiago upang kunin ang ilang gamit at nakita niyang maayos ito na parang inihanda sa isang pista. Nang mga oras na iyon ay siyang pagdaan sa kanyang harapan ng mahabang hanay ng sasakyan na puno ng sakay at masayang nag-uusap. Sa magandang karwahe ay nakita niya si Juanito sa piling ng isang babaeng nakadamit pang kasal, walang iba kundi si Paulita Gomez. Kaawa-awang Isagani, ano kaya ang nangyari sa kanya? Ilang sandali niyang naisip ang kaibigan at naitanong sa sarili kung dapat ba niyang ibalita ang mangyayari. Ngunit siya na rin ang tumugon na si Isagani ay hindi sasang-ayon sa ganung patayan at isa pa'y hindi ito nagtiis ng hirap tulad niya. Ngayon niya naisip na kung hindi sana siya nabilanggo ay manggagamot na rin sana siya at marahil ay may asawa na rin. At naalala niya ang pagpapatiwakal ni Huli. Sa gayoy muli niyang hinawakan ang puluhan ng revolver. Namata niyang lumabas si Simon sa bahay nitong dala ang kahan ng lamparang maingat na nababalot. Sumakay ito sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilala niyang mabuti ang kutsero nito upang huwag siyang maligaw sa pagsunod. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukaan niya si Sinong, ang kutserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa tiyanik. Nagmadali siya sa paglalakad at nagpauna siya sa mga karwahe sa pagtungo sa kalye Anluwage. Pawang matataas na tao ang lula ng mga sasakyan at punong-puno ng mga panauhin ng bahay. Narating din ni Don Timoteo Pelaez ang tugatog ng tagumpay na higit pa marahil sa kanyang pinapangarap. Naipakasal niya ang anak sa tagapagmana ng mga Gomez at naipaayos niya ang malaking bahay ni Kapitan Tiago na nabili sa murang halaga sa tulong ng perang ipinautang ni Simon. Ang ginawang kainan ay ang malaking kaida na nagaganyakan ng mga bulaklak. Nasa gitna nito ang 30 taong mesa at sa paligid ng dingding ay maliliit na kumpol ng mga bulaklak, mga prutas at mga ilaw na nakalagay sa gitna. Ang pinggan ni Juanito ay may tandang pumpon ng mga rosas at ang kay Paulita na may mga bulaklak ng suha at asusena. Ang mesa naman ng mga Diyos-Diyosan ay nasa gitna ng maluwag na azotea sa isang magarang kiyokong sadyang ginawa ukol doon. Dooy malayang nakapaglalagos ang hangin upang mapanatili ang kalamigan sa maghahapunan. 7 kubyertos lamang ang nasa mesa. Lantay na pilak ang mga kubyertos, pawang pinong tela ang mantel at serbetilya, at pinakamamahalin at pinakamasasarap ang mga alak. Si Don Timoteo ay naghanap ng lalong pambihira at mahal, kaya siya marahil ay hindi mag-aatubiling gumawa ng krimen kung may magsabi sa kanyang gustong kumain ng Kapitan General ng karne ng tao.